Si ah si Kuya Leo, na-meet ko siya nung ako po ay, sige, bubukin na. 21 years old pa lang po ako. Nagsimula kami magtrabaho ni Pastor Leo. Hindi pa siya pastor noon. Nagtatrabaho kami sa Praise Incorporated. Imagine, 21 years old. Wala akong kamuha. Ngayon, 48. Kasama pa rin kami. So, minsan pag nasa meeting, may marami kami meeting ng mga tao, maraming bago, na humihingi ng tulong sa Mission Impossible, na kami gusto maging ministry partner. Kung minsan may mga pagkakataon na, or kahit sa staff meeting, since kabataan pa yung mga ibang kasama namin, minsan pag marami siyang iniisip, may mga times na hindi po niya natatapos yung kanyang sinasabi. Tama ba, Jessie? Minsan yung construction ni tatay ay nalolost din na. Dahil ang dami niya iniisip, yung dila niya naiiwan, ang bilis ng isip niya. So, minsan after the meeting, at least, ano gawin? Ano sabi? You know, nagiging interpreter ako, ano sabi ni Kuya, hindi palinaw. Kasi ganyan. Paano mo nalaman? Bakit mo alam? Kasi po, yun na nga. Sa all these years na pinagsamahan namin, alam ko na yung heart niya. So, minsan kahit hindi siya magsalita o paliwanag ng buo, may isang kahit nga yung chat ko ko, Reggie, ganyan. Alam mo na, nagkakaintindihan kami. So, the same manner, as we serve God's people in church, mas nalilipin sa atin ang ating master's plan. We get to know Jesus more. And hindi lang siya, we get to know ourselves too. Sabi nga ni kanina, the best way to find yourself is to lose yourself to serve others. When I was young, I didn't know God's plan for me. So I didn't have direction, wala nagagay sa akin. But you know, I thank God, He is good talaga na dinala niya ako dito sa maayos na naman. And nagkaroon ako ng maraming trabaho because dinala ako ni Lord sa ministry. After graduation, dinala niya ako sa Christian company. I worked sa Praise Incorporated, doon ko nakalala si Pastor Ed. And then after that, another biblical seminary. Pinapabana na ako ng Lord and maraming sa akin. But, kasi masaway ako, di pa ako sure sa calling ko noon. Yung pressures na intindihan ko, yung mga dito, kung may daraming ganito na gano'n, pero yung pressure ng family to provide for family, I wanted to help my husband. So, nagsisimula kami ng pamilya, and parehas na pamilya namin. Bibigyan rin ng tulong. So, we're really starting from scratch. Tapos, negative pa, so sabi ko, no, I need to help my husband. So, umalis ako sa mga Christian company, seeking a higher paying job, nag-call center ako. So, it was good naman. The pay was good. Every 3 months, meron kami Christmas bonus, performance bonus. Kasi sa call center, malinaw lahat ng mga stats. So, if you have perfect attendance, you reach your goals every day, parang ACT, kung ilan yung kailangan mong tapusin. Ang trabaho ko na, hindi ako nag-make ng calls. Ako yung nakikinig ng calls. Tapos pakikinggan ko sila kung scammer ba sila. Nagbenta ba, kasi may mga kontrata over the phone, sinabi ba lahat ng agent, lahat ng dapat nila sabihin. So, nakikinig lang ako ng calls. Ang dali ng trabaho for me. Kasi mataas yung comprehension ko, kahit high speed yan, nahuhuli ko yung mga scammer. So, hindi ko pwedeng gawin ng mas mabilis ako sa karamihan. So, kung halimbawa 100 calls for 8-hour shift, I can finish that na in 4 hours kasi naka-high speed ako. Na-notation ko pa yung mga scammer nila. Pero hindi ko yung isang week ahead kasi yung supervisor namin, minumonitor nila lahat ng galaw. Kapag pinakita ko na kaya ko lang gawin na mabilis, tataasan nila yung quota. Magagaling sa akin yung mga ibang agents. Maraming matatanggal sa trabaho.
Kasi, ay, kailangan ito. So, medyo inaalala ko. So, madali. Susunod yung half na shift ko, nagbabasa na lang ako ng Dabuko code. Nabili na ako mga pocket books. So, to finish my shift, kasi tapos ko na yung trabaho ko. Well, anyway, the point is, I wasn't happy. Although, you know, the pay is good, may maxi care ako, punta ka na sa hospital, every 3 months, mayroon ka performance bonus, and I just got promoted. Tapos nung nag-resign ako, dahil gusto ko na, tinatawag na ako ni Lord sa Vision Impossible, ayaw nilang pirmahan yung resignation ko. Kasi may pending promotion na naman ako. So, but you know, wala ang lungkot-lungkot ko na noon that time. Parang akong zombie. Feeling ko na parang kung dagang nakakulong sa cage na yung tumatakbo dun sa pabilog na wheel. Natakbo ka ng takbo, takbo ka ng takbo. You're not going anywhere. Until, ayun nga. So I resigned. I started sa Vision Impossible. Kakalog-kalog lang kami. It was very challenging. Kasi, ang liit ng sahod ko, mas malaki pa yung sahod ko sa yaya ko kasi I had to get a yaya kung pumasok sa office. Deficit pa ako ng 2,000 pesos. Abonado pa ako pagsweldo sa yaya ko. Pero sabi ko, Lord, parang ayoko naman nakilala bilang tao na iniwan ka dahil lang sa pera. Sabi ko, tinawag ko ako dito, I will trust you. So it wasn't easy. It wasn't easy. And nagsisimula kami dito sa Batasan, Sir Jenny. No, ang daming challenges. Yung kolorong daw tayo. So, dahil hindi sila pa-familiar noon. Sa AC, hindi pa ganun ka-popular yung homeschooling at that time when we started homeschooling. So, isa tayo sa pioneer nung kapatid appeared. So, yung BLESS program na yan, ang dami namin in the middle of the school year, ang daming dropouts, na para ko sayang resources, sayang effort, ilan lang yung ka-graduate, kakalog-kalog, so nagpapahal kami ni Teacher Jenny. Kung alam na lang, magmakaawa kami na, please, parang awan nyo na, nasubukan nyo itong BLESS program, matututo yung anak ng magsulat at magbasa. Ganyan po kami kahirap sa simula. Tapos biglang after 2 weeks, wala po magahan yung teacher eh. Ay, kasi ganito teacher eh. Tapos makita ko, pagpunta ko sa bahay, ginagawa ng magulang. Anong ginagawa Teacher Jenny? Ba't wala mag-aapit sa bata? Busy mag-toys, busy mag-bingo, kaya sige yung bata wag nang pumasok sa paaralan. So, yan po yung ano. Pero, salamat sa Panginoon. Puri ng Panginoon after 17 years, nag-uumapaw na ang BLESS. Hindi pa tapos hindi pa sarado ang klase, ang haba na ng pila ng sarado na yung enrollment for the next year. No? So, yan hindi mangyayari kung hindi yung love kay Jesus ay wala sa puso ng mga guro, I doubt kung mapapagtsagaan nila yung gano'n na hirap at pagtsatsaga sa mga bata. Hindi po biro. Okay, so next is, hindi, yung last point, hindi ko ba natin. Serving builds a relationship and brings people closer. So kitang-kita natin sa sinaghari, yung mga nanay na ma'am, she's every Saturday nandito na nagpa-practice. Kita naman natin kung gano'n sila ka-solid. Sige, I will not expound on that. Okay, next. Let's go to James 2:14 to 17. One time isang vlog. Teacher, hindi po ba kayo mahilingan? Makibasa po yung James 2:14 to 17. Ikaw po. Everybody, please turn your Bibles to James 2:14 to 17. Ano ang Tagalog ng James? Santiago. Santiago Isabela. Faith without good deeds is dead. Verse 14. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but didn't show it by your actions? Can the kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing. What good does that do?
So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Thank you, teacher. Alright. So ito, minsan naging controversial itong passage nito sa mga mahilig makapagtalo sa Biblia. Kasi madalas pinagtatalunan na yung mga meron daw iba na sinasabi na kailangan ng good works para paligtas. Tapos sinasabi naman ng mga iba na hindi, works by faith. So ano ba talaga? Pero hindi po yun yung punto natin sa umaga ito. So nandyan po yan sa konteksto ng pagsisilbi. No? Sabi nga dito, ito, I think this is common sense. No? Diba sabi, pag mayroon lumapit sa inyo, nagugutom. Nasa school si Edward, siya nag-aalmusal, tanghalian, gabi na, hilong-hilong na siya. Kung dahil classmate kayo, ni Jordy, no? Jordy, nahihilot ako, gutom na ako. Sabihin niyo, sige, magpapray kita. Lord, bigyan mo ng lakas si na huwag siyang mahilo sa gutom. Diba? O sige ha, diyan ka na, Edward. Mag-recess na ako. Kain na si Jordan na masarap ng tao. So, walang pagsisilbi, walang silbi. Ang sasabihin mo na, pag-pray kita kapatid. Actually nga, yung magsasabi na pag-pray kita, pero pag-pray naman talaga. Ha? Tinutupad ba yung pangako mo? Sige, Ate Lorna, mas mapakalang mag-pag-pray kita. Tapos pag nagkatali ka, wala na, nagkalimutan na. Minsan yung mga tao, ang dami-dami sinasabi na matatamis na kasi hindi ka nga humihingi ng tulong, nangangako. Oo, kayo mag-alala. Tulungan namin kayo. Nag-iisa ka na. Hindi mo na humihingi ng tulong, nangangakong tutulong, pero nung kumato ka, ay, kailangan ng tulong. Ay, kasi Ito na lang magsabi. Kung wala kang balak mag-share ng pagkain mo sa tao ng buhay. Sige mo yung sasabihin mo. Okay. So sabi sa 1 Peter 4:11. Kayo na lang magbasa. So yung mga takeaways natin dito, so sa bagay maganda kasi po eh. Di siya na sige na nga, magbasa ng konti lang naman. 1 Peter 4:11. Don't forget please. First Peter 4:8-11. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Alright. So, yan. So yung mga key takeaways namin is double channel deeply. Use our gifts. Lahat tayo, I'm sure. Huwag mong sabihin na wala kang maibibigay. Meron. Dahil lahat tayo, may tinanim ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi daw, gamitin natin ang gifts na natanggap natin to serve others. And serve with strength that God provides so that God will progress through Jesus. Okay. So, naging wake-up call sa akin na
Alam niyo naman yung sitwasyon, nakapost naman sa Facebook. So I have something, medyo may ang Carlson. Well, sabi ko kay Lord, well, it's up to you, I trust you, it's your plan for you. But as for me, as long as I have strength, well, yun, I'm gonna offer it to you. As long as I am pumilos, as long as I am here. As for me and my house, we will serve the Lord. And as long as kaya ko, kapagsimpihan ng mga anak nyo, mga teachers, pamilya nyo, I will be here for you guys. Because the Lord is for you. Glory to God. So, which brings me to my third point. We serve because we want to give glory to God. Ultimately. So first, we serve because Jesus is an example. We serve as Jesus did. Second, we serve because we love Jesus. Because without that love, we cannot sustain. Saan mo kukunin? Paano mo mamahalin yung mga tao na pagtalikod mo ang dami sinasabi sa iyo? Pinagsilbihan mo na nga, ikaw pa masama. Hindi madali maging madali. Pero dahil mahal ko si Jesus. Natitiis ko, nabaguhin, yung mga ugali, hindi ako to eh. Hindi ako yung makikipag-usap sa'yo. Hindi ako to na mag-ubos ng pasensya ko sa'yo. Hindi ako yung mag-hello sa inyo. Hindi ko sinasabi na plastic ako pag binati ko kayo. But you know, it takes effort for me. Really, effort. Kay Kim, natural yun eh. Very friendly siya. Very approachable. Siya yung may pastor's heart. Ako from an administrative ako. Sige, doon lang ako sa office nakakulong. I make sure everything is working smoothly.